for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to Jesus, Mary, and Joseph. A blessed fourth Sunday of Advent, everyone. Ayan, gagayem kan kakabsat. 4 days to go, Christmas. Yeah. So, Merry but Christmas. for now, Advent tayo pailaeng niya. Iso nga, good evening kada tayo amin nga dumdum nga, kan agbuybuya iti dahito nga programa through YouTube and Facebook Live. Kat good evening, Sister Susan. Good evening, Sister Susan. Marlene, Good and Sister evening. Linda. Kat intay man i-greet ni ti General Manager iti dahito nga estasyon niya ni Father Rolly Buyagan. Yan. Good evening, Father. Kan amoy ba no mapanak iti parish offices ada nga iti duwan nga napanak nga parish office iti malum di alas 6 kasi dayto programa tayo, it's being aired on DZWT every 6 p.m. on Sundays lang and there are 2 parishes nga naira na nga napanak iti ni naka-tune in dagayam ti DZWT so nga mangmangeg da tayo itchay so nga good evening kadagiti amin nga parishes iti dayto nga diocese nga naka-tune in dito okay so itata fourth Sunday of Advent nya iti gospel tayo agapu ijay Matthew chapter 1 verses 18 to 24 and our theme would be obedience to God. Kasi dahito yung kat talaga nga iti focus na DJ panang kasao wino panang kwan ni Angel Gabriel Matkini San Jose. Okay, so gagayam kan kakabsat dahito yung programa kat idatan kada tayo ti Sacred Heart Community and if you have any prayer intentions, you can just call us at 0945-5093-265 or better yet, i-text da kami. And if you want to visit our center, no, it is at the basement of Sangkabalayan Building dito po sa Baguio Cathedral Compound. Kasta nga rod, intay man nga rudrugyan dahito nga programa, iti may nga kararag. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Agyaman kami, Apo, iti amin nga parabor mo, amin nga grasya, nga intud mo kata kami. Lord, thank you very much. But as we are waiting for the birth of Jesus, as the celebration of the birth of Jesus, Lord, ikanta kami kumati puso nga a longing heart for this wonderful gift of your Son, Jesus, yung season na ito that we celebrate His birthday. Father, as we continue with this program, we ask your Holy Spirit to come down upon us and bless us
so that everything that we do, we say, we think, Lord, it will be for your glory. Lord, we also ask the intercession of Mother Mary, of Saint Joseph, and our guardian angels, so that in every word that we say, it will be like their pondering, their way of following. May through their example, Lord, these two great saints, may through their example, we too may follow their example. Lord, please guide us as we continue with this program, and bless everyone who are listening right now. And amen. Intay man nga ron kantaan kakabsat daytoy awan paymot iti 24 nya ket kumbaga no ijay kuma FM ket most requested song. Daytoy nga kanta kada kami iso nga intay man nga ron kantaon ijay Maranatha, Lord come. Lord, we seek you. Every heartbeat waits as one. Lord, draw near us, for we need you. Maranatha, oh Lord Jesus, come. Oh Lord, come. Oh Lord, come. We await your presence. Oh Lord, come and meet us. We long to see you. Maranatha, oh Lord Jesus, come. Where your people join together, Lord, your spirit fills that place. You are here now, Lord, forever. Now in spirit, but one day face to face. Oh Lord, come. Oh Lord, come. We await your presence. Oh Lord, come. Come and meet us. We long to see you. Maranatha, oh Lord Jesus, come. Now we watch, Lord, for your appearing. When the veil is torn away, as we see our
Oh Lord God, oh Lord God, we await your presence, oh Lord God. Come and meet us. We long to see you. Maranatha, O Lord Jesus, come. And for this we say words of praise. Praise you, Lord God. Glorify you. Worship you. Thank you, Jesus. Thank you, mighty God. We praise you and adore you. We worship you and we adore you, We Lord glorify Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. Glorify you. Thank you, Lord, for giving us your Son. We glorify your most holy name. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole.
Gagayam ken kakabsat, intay man nga rod dinggen, daytoy ebanghelyo tayo tatangal daw niya. It is taken from Matthew 1 verses 18 to 24. Intay garud basan iti English, Tagalog ken iti Iloco. Okay. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has become conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagbasa mula sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Luwalhati tayo sa sa iyo, iyo, Panginoon. Ito ang naganap ng ipanganak si Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago pa sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya na isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tuy sumaganad na daw tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti mapaiken ka, O Apo. Nayanak ni Hesukristo. Kastoy di pakasaritaan di panakayanak ni Hesukristo. Naitulag ni Maria nga inana, anayasawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda, naamuan ang masikugen ni Maria, babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo. Agsipud ta nasingpet a lalaki ni Jose, anak aitulagan na, ket di nakayat ang maibabay ni Maria. Pinanggep na nga isina asililimed. Ngem, idi pampanunuten na daytoy, nagparangken kwa na iti anghel ti Apo, iti maysa nga tagtagay inep. Kinunana, Jose, nga anak ni David, di ka nga agamak amang ikasar ken Maria, taaramid ti Espiritu Santo, iti sikugna. Ipasngay nanto ti maysa nga lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Agsipod tain isalakan nanto dagiti tattao na, kadagiti basbasol da.
Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaen iti propeta. Agsikog to iti berhen abalasang. Ipasngaynan to iti maysa nga lalaki, ket napanaganan to iti Emmanuel, akayat na nga sawen, adda kadatayo iti Dios. Idi makariing ni Jose, tinungpal na iti imbaga ti anghel inkasar na ni Maria. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti mapaiken ka, O Kristo. Thank you, sisters. Ket nya nagsaya at DJ kwa tayo tata. Gospel tayo. Pakpakita na ni San Jose nga of how obedient he is to the Lord. word of God. Nya. Ket DJ pay nukikitaan tayo niya, the message was given through a dream, no? Ni San Jose ngay kat pati DJ adan today after ti Christmas nagparang manen ni Angel Gabriel nga ipano mo dayta ubing ta kuan ni birbiro kon isuna ni Herod kun ano niya, it's also again through a dream niya. And I hope si tayo niya yung andun kasi yung pondering spirit niya kagaya ni Mother Mary na kasi 'di ba tayo naman pag nanaginip tayo hindi naman natin ay totoo ba yun o ano or hindi naman tayo naniniwala sa panaginip ganyan 'di ba? So si Saint Joseph no na discern niya through sa mga dreams niya na kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya. And sana ganun din tayo, no? Pag na-discern natin yung will ni Lord, ay gagawin agad natin kagaya ni Saint Joseph, no? Nag-obey agad siya sa sinabi ng anghel. I think Sister Emily, kasi 'di ba sa Sacred Heart noon sinasabi niya, obey even if you do not understand. Siguro dito nakuha. Kasi, they have inobey niya, nakaagad-agad. Nung bago ako sa Sacred Heart, nung sinabi niya, obey even, bakit naman ganun? Hindi mo naintindihan, susunod ka. Yung ganun. But syempre, living in or being a member of a spiritual community like the Sacred Heart, talagang yung pondering or yung discernment is needed. Also in obeying. Kaya parang sabi ko, ay, dito yata kinuha kay Saint Joseph yung obey even if you do not understand. Kasi he obeyed knowing that it is from the Lord ang words. Kaya kahit na alam niya mahirap, na there is always a risk in everything, still ginawa niya, nag-obey siya in spite of that. Palagay ko nga, Sister Marlene, kasi ang founder natin noon, si Brother Paul, talagang very deep yung devotion niya kay Saint Joseph. Oo. At maraming kwento yan kung paano naidagdag si Saint Joseph sa devotion ng Sacred Heart. Pag-uusapan natin yan siguro in the next episodes. And ang ano pa doon, ang parang point kasi ng ating mga elders is yung elder na discern na niya. Bakit? Meron ba sa inyo naka-try as members of the Sacred Heart na mali naman yung sinasabi tapos sasabihin sa'yo, oy, mag-obey ka. Parang wala namang ganong instance, 'di ba? Kasi yung mga sinasabi sa atin, wala naman talaga yung sinasabi na gawin mo ito. Gawin mo yung, for example, a certain task na hindi naman kailangan ng community or is it personal, pang-personal lang ba niya yon? Wala naman yata akong nakikitang ganon. Kaya, usually, yung mga ganon, yun yung mga
community related talaga na Oo. kwan natin. And of course, obedience comes with trust, di ba? Mm-mm. It is very difficult. Siguro, like for example, Saint Joseph, ang tiwala niya talaga that God, being a righteous man, talaga matindi ang trust niya kay God. So Yeah. whatever narinig niya, obey siya. Mm-mm. Even in our case, di ba? We trust also yung discernment ng elders natin, or we trust also yung kung ano ang discernment ng mga pare natin. So, we listen to them. Yes. Di ba? Mga ganun. Oo. Kaya nga, Oo. maalala ko yung sinasabi mo, Sister Marlene, kasi nung nagpaalam si Brother Paul tungkol sa community, no? Mm-mm. Kinausap niya si Bishop William Berger. Tapos ang sabi niya, Bishop, we came to obey you. No? Kaya sa atin, kung sinabi ng bishop na stop ang Sacred Heart, ni ho, stop, ganon. Kung sinabi na sige lang, or do this, or help this, we do it. At maganda yun na, parang, actually, itong value na to, talagang na-embody sa atin Oo. sa Sa community. Oo. Kaya Obedience. yung obedience. Kaya yun. At kung minsan hindi naiintindihan ng iba. Pero yun yung way of life ng community. Yan. Coming from St. Joseph. Mm-mm. And, di ba, sabi nga, if you love God, you obey. Oo. Kasi that's our way of showing that we love God, one way of showing also that we care for our community. Yun, mga ganon. Parang a way of that we love our family. We obey. Yes. Diba? Kasi andun naman yung trust sa atin na we know that it is for our own good, para sa atin din yun. Parang ganon. Yes. Sa tiwala. Oo. Tama, Sister Marlene. Kaya, yan. Kung minsan, no, in a community, in a BEC, dyan, kung nasaan man tayo, sa parish, ganyan. Kung minsan, maraming nag-aaway-away, di ba? Tungkol sa, dyan sa parish. Kasi, ayaw nilang pakinggan si Father, ganyan. No? Kung minsan, yung iba parang feeling nila mas magaling pa sila kay Father, ganyan. And dito, kaya siguro tumagal din ang community ng 50 plus years, no? Because of Obedience. oo. Kasi And trust. Diba? Trust. andun kasi yung espiritu. Kasi we cannot just entrust yung belief, yung spirituality natin sa isang community na hindi tayo naniniwala. Parang mag-asawa din yan, Oh, or yeah. mag-boyfriend, True, oo. mag-girlfriend, or to whoever na, for example, relationship. alangan namang mag-trust ka sa ahente na yan. Oo. I-entrust mo yung kung hindi ka naniniwala sa kanya na magagawa niya yung trabaho, parang ganon, no? Kaya nga, trusting God often requires action, even Yes. when it is hard, sabi nga niya. And sa Advent na to, itong, iba, Advent nga, we are preparing. Ito, ilang days na lang para yung Christmas time, no? Sa example ni Saint Joseph, as an obedient servant, no? Paano naman natin makikita ang sarili natin sa kanyang example while we are preparing this Advent? Sa pamamagitan ng in realidad sa buhay natin, makikita natin ang example ni Saint Joseph sa pamamagitan ng pangunawa at pagmamahal. Alam mo kung bakit? Mahirap kang sumunod sa taong hindi mo pinagkakatiwalaan. Mahirap mo siyang pakinggan kung hindi ka, yung bang wala kang trust, wala kang tiwala sa kanya na Sa pinakita kasi ni Saint Joseph, sa pamamagitan lang ng panaginip,
Di ba nagdadalawang isip nga siya kung pakakasalan niya si Mary. Pero nanaig yung pagsunod niya sa anghel. Dahil alam niya na tama ang inuutos ng banal na espiritu sa kanya na pakasalan si Mary. Tayo naman bilang Kristiyano, nagtitiwala tayo sa ating mga leader, sa ating kaparian, sa ating bishop, kung ano ang sasabihin niya spiritually, pero nagdi-discern din tayo. Dinidiscern din natin sa sarili natin na tama naman yung sabi ni Father, tama naman yung sabi. Yun nagiging gabay natin sa sarili nating buhay para tayo ay makasunod, lalo ngayon Advent na ito. Maraming bagay na nangyayari, pero nananaig pa rin sa atin ang pagmamahal sa kapwa. Nasa isip pa rin natin na, naku, magpapasko na, ano kaya ang pwedeng ibigay sa kaibigan or sa pamilya, ganun. Kasi sa case ko, marami akong kapamilya, kapuso, kapatid, na despite na yung bang wala kang financially needed na maisusupport, pero through prayers at saka yung caring ba, pwede mong ipadama sa kanya na tuloy ang Pasko. Buhay ang Pasko. Diba? Yun yung preparation di ba? Na ano ba yon, yung di ba yung Hindi obedience lang nga? yung physical. Oo, hindi lang pinansyal yung nasa isip natin. Kasi Material. karamihan sa atin ngayon ang nasa isip yung pinansyal. Although kailangan naman natin yun, pero dahil wala nga akong maibibigay na pinansyal, siguro ang maibibigay ko is number 1, yung care na ano mo siya, yung touch lang malaking bagay na, pero di ba? Yung bang ano, parang sumusunod tayo sa gawain ng Panginoon despite na mahirap, pero nandun yung trust natin na kaya natin ito. Ganun. Kaya natin sa pamamagitan ng pagsunod, no? Makakapagbigay tayo ng kapayapaan at enlightenment sa bawat isa. Yun ang ano ko sa aking pananaw sa nangyari kay Joseph. Kasi kung hindi niya pinakasalan si Maria, ayaw niyang mapahiya si Mary By the way, para lang sa ano natin, baka kasi mayroong mga ibang nakikinig sa atin na, hala, bakit nagbuntis para si Maria bago kinasal? Baka gano'n, no? Pero dun kasi sa culture kasi nila noon, no? Basta na betrothed ang isang tao, yung babae, no? Actually, pwede na silang magsama, pero walang physical or hindi nako-consummate. Hindi nila i-consummate yung marriage nila for 1 year. Parang magli-live-in sila, pero walang consummation of the marriage, parang ganon. Yun yung betrothal, yun yung kaugalian nila noon. Kaya yun yung iniisip ni Jose, bakit nagbuntis na siya, ano naman. Wala pa nangyari. Oo, na wala nangyari sa kanya. Ganon, no? Pero yun nga, in-explain sa kanya ng anghel na ito ay anak ng Diyos. Through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. Anyamat ni maibaga manang Susan. Kastoy mamot ni mai-share ko. Nakasla reflection ko mat may papanti data. Kas kanyami nga minister ay agmi-minister dito katedral. Agob obey kami nga ag-serve. Numan pay adorage kakadwami nga oreno lalakay babakatdan. Kaslaman na di lack of obedience mat ti jay ko. Ipapilit da lagi kay kayat da. Kung kanyami nga lagi jay ko. Syempre no napintas day bagada nga patakaran. Syempre sumurot tayo for the good and the glory of God. Kas jay matadda nga kwami. We have to obey to the rules and regulations of the ministry.
Mm-mm. Tapno nasaya at laeng ti andar na. Mm-mm. Kasi matanda ka niya nga. Kasi mati may share ko mat. Mm-mm. So, obedience. Obedience. Well, Obedience. Kasi kung to- walang obedience talaga, magulo. Mm. Diba? Mm. Hindi Oo. hindi maayos ang pag-serve, hindi maayos na. Parang sa pamilya din, kung may pasaway, diba, Hindi parang, may away. oo, may away, ano, pero kung obedient tayo, at least tahimik, oo, walang hindi nasasaktan, mga ganyan. And yun siguro ang naituro ni Saint Joseph sa atin, na to be really obedient. Yun ba yung sabi nila na ang obedience ang father of all virtues? Yes. At ang humility ang mother. Correct ka dyan. Kasi yun naman yung ano ni Mama Mary, 'di ba? Yung Humble. Humility. characteristic ni Mama Mary, humility. Kasi, totoo naman, mahirap din mag-obey kung hindi ka humble. Yeah. Di ba? Yung kung ma-pride ka, tapos ang boss mo pa hindi mo masyadong kasundo. Ang hirap mag-obey. Kahit na minsan tama naman siya. So, it goes back also to yung mother of all virtues din yung humility. Oo, yun parang Kasi gano'n. pag walang magpapakumbaba, Yun na nga, di ba? Wala. Mahirap. walang mangyayaring obedience. Ang ganda nung ito basahin ko. Kaya siguro nasabi mo rin yung unang sinabi mo kanina, Sister Marlene, no? Kasi sabi dito, Joseph on the other hand listens to God. He might not understand everything, but when the angel speaks to him, he obeys. He chooses faith over fear. Because of his trust, he becomes part of God's great plan. Oo. Yun. Kaya ngayon ko naintindihan what it means na obey even if you cannot understand sa community, di ba? Ganun pala yun, no? Diba? Oh, Sabi, Kaya siyang oo, kasi nung binabasa na ay parang Sacred Heart. Oo. So, Mahirap talaga na para 'di ba parang kung titingnan natin sa Old Testament si Abraham, sabi ni God, umalis ka diyan sa mga kamag-anak mo, pumunta ka sa promised land. Sabi niya, hindi naman sinabi ni God kung saan. saan ka pupunta? Sa north, sa south, sa east, sa west? Hindi, basta napan lang. Basta susunod ka. Basta nagna. Without knowing where to go. No? Oo. Yun yung trust niya. Yun yung obedience niya kay God. Ay, nako. Ang hirap yatang gawin yun, no? Oo. Ang hirap gawin yun kung... But- pero if you have that relationship with God, at yung deep na relationship with God, siguro magagawa mo, magiging madali. Pero kaya kailangan talaga na i-develop natin yung relationship na yon. At this time, itong Advent preparation natin na to, ito yung best time for us to go deeper to with our faith, with our relationship with God. Yeah. Para masundan natin yung yapak ng mga nauna sa atin, like Abraham or Saint Joseph. At saka kung makita natin yung lahat ng mga nag-obey to God, obey kay God, lahat may kapalit na blessings, di ba? Kaya minsan tanongin, ba't wala akong blessing? Kasi hindi naman tayo nakinig. Anong maganda na sinasabi ni Lord, wag. Ganun. So, of course, we obey God na minsan napakahirap gawin. Kung sabi niya, love your enemy. Uy, ang hirap na. Pero, ang consequence naman yan is katakot-takot na blessings. Peace. Yes, Amen. yes. That money cannot buy. Yes. Pati yung, for example, sa atin, yung perfect obedience na sinasabi natin sa community, di ba? Yung, for example, sinabi sa'yo, ikaw ang mag-lead sa ministry na to. Di ba? Han kumot amot ti agsao. Han kumot among aramidan nga tadi dyan ng, sige Lord,
obey. Yeah. Yeah, kasi sometimes the Lord, sabi nga, the Lord does not call the qualified. He qualifies Those he called. those He called. Yeah. Yan. Kaya kung minsan doon mo makikita no kung yung willingness natin na mag-serve ganyan. Doon talaga yung grace na sinasabi mo Ate Marlene, because you are willing, the grace of God talaga comes no bumubuhos. Oh, kaya si Lord kung pumili, simple na tao. Yung walang-wala. Pero, ano naman, tinutulungan naman niya yun. He is the one. Kasi hindi naman para sa atin, it's God free. It's for Him. Amen. Amen. Yeah. Yun lagi yung yung prayer ko pag halimbawa mag-start tayo ng Kwan, Lord. Through this ministry, sa Pila Kumata, through this ministry, it will be an avenue for others to come to know you more, to love you more, an avenue for healing. Yes. Yun, kasi, nung sinabi sa akin, Emily, you lead the, JMJ, ay naku Lord, hana mga nalingag sa awan mati amok. Ngam inya nga garod, sige, I obey. And kita nakawa 2 years tayo sa matan niya. Praise God. Siguro sabi ni Hindi Lord. lang 2 years. See? Hindi, hindi sa akin. Oo, siguro sabi ni Lord sa'yo, kita Kaya, mo? kaya mo. Kasi every week nagpapadala si Lord ng mga makakasama ko na kagaya ninyo. Amen. Amen. Who are willing also to share their life, yung mga kwento ng buhay, no? And ito lang naman talaga yung natin dito sa community, of how God is using us, yung grasya ni Lord, pinapakita natin na talagang andyan ang Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. Kagaya nga dito, yung itong gospel na to is actually patotoo na Testimony. testimony Or a of witness. or yung mga sinabi niya sa Old Testament, yung mga promises niya, ito na yung fulfillment ng kanyang mga promises. He is a very faithful God. He keeps to His promise, and ito lang naman yung mga tinutuloy natin, 'di ba? Na gusto nating i-reiterate or ipakita sa iba na despite of yung mga nangyayari sa buhay, hirap ng buhay, sabi nga ni Ate, walang pera sa buhay. Ang dami Pero, naghihirap na ngayon. yes, pa rin, God is faithful, no? Andyan pa rin yung kanyang mga grasya for us to continue living life in God's grace, in His Amen. mercy. Yes. Yan. Dapay bati may nayon mo manang Susan. Inayin ko man dito for a short while. Kasi, eto di ba, this is one verse or what, that the other denomination do not read or hindi nila explain sa mga kanilang people. Na it was about Joseph and Mary. Bakit si Mary? Bakit importante? Hindi nila nakita how God used Saint Joseph and Mother Mary to bring forth the Savior. Diba? Na through them na ganyan. Kasi although they know about Jesus and everything about Him, pero they refuse to also look at the role ni Mama Mary na napaka-importante. Yun ang doon. And a virgin, para may sabi dito. Oo. Di ba? Yung virgin birth. Dito na Behold, the virgin shall conceive. Oo. Dito yung ito yung mga verse na nagpapatotoo na si Maria ay isang berhen. Yeah. Yan. Walang Na bakit nananganak. Sana we too can follow their example of how to ponder God's will for us, no? God's will for us. Kasi talagang si Maria, pinagdadasal niya.
Si Jose, ganun din. Kasi hindi naman sila pipiliin ni Lord, no? Kung alam niya na hindi nila kakayanin. Ito, no, sa December 25, yan. Maalala ko lang na ito yung peak of the season, Christmas, na ipapanganak yung ating poon. And alam niyo ba na meron akong nabasa na ang first adorers daw ay si Mary at si Joseph, no? Kasi 'di ba alam nga nila na yung batang yun ay si Jesus ay Diyos, no? Kaya yung adoration andun talaga. Kaya sana pag pumunta tayo sa sa church, no, sa simbahan, sa Christmas, na makita din natin yung pag nakita natin yung Belen sa ating mga church, maalala natin na si Jesus talaga dumating sa mundo na hindi isang click lang andyan na siya to save us. Pero nanggaling talaga siya in a very lowly place, no? Hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya, ganyan. At andyan ang kanyang nanay at saka ang kanyang tatay to guide him and to help him sa ministry na ito na binigay sa kanya ni Father. And sana pag nakita natin yung Belen na yon, we too para tayong gayahin natin si Mary at saka si Joseph, no, on how we can truly adore Jesus. And Jesus is truly present at this time, no? Sa Eucharist. Kaya At saka yung the next, sabi mo nga sila ang first adorers. Alam mo yung sumunod adorers are the simple people, yung shepherds. Diba? shepherds, yes. Pabiro mo sila ang talagang nag-adore na how simple they are, kahit na walang-wala. Still, sila ang napili na to be there during his birth. Parang ganun. Yeah. Yung simple, Yes. yung simple, siguro turo ni Lord sa atin, simpleng buhay. Yes. Simple lifestyle. Oo. Alam niya. Kaya pala ang Sacred Heart din is simplicity of life. Ang natin doon is si Saint Joseph. Oh, yeah. At saka si Saint Francis of Assisi. No? At nansapay ti inayon ni Sister Susan. Sige man, Sister. May na yung kumamot, brothers and sisters. Nakadadun, tatatikwa. Karagiti nga tiyempo. Nagadot agrigrigat. Nagugutom. Nga tattao. Ken awan ti pagpag-asan nga kasla kwaman. Nga agbyag. Iso nga, as we prepare for this Christmas, mabaling kumamot nga gi-share tayo. I-share when we spread the love of God Amen. by sharing something nga gaputi puso tayo. Or nyaman nga banag. Kindness, ken prayers, mabalin. Tapno, makuha tayo kumamot tagiti do mga kakabsat tayo. Okay. Thank God's you. love. Ayan. So, can we have this short prayer? Lord, help us to trust you as Joseph did. Give us faith to follow your plan, even when we do not understand. Teach us to rely on your promises instead of our fears. Guide us as we prepare for the coming of Jesus. May we welcome him with open hearts. Amen. Amen. Katintay nga rudman, gagayam ken kakabsat. Kantaan daytoy tanagmay daytoy nga kantangay pagsamo kay San Jose. Para kay Saint Joseph. Yes, let's honor Saint Joseph with this song. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo'y nananalangin ang samo na
kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. O San Jose, Ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo'y nananalangin. Ang samo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mo nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kat itaman nga ron, gagayam ken kakabsat, let us put ourselves in the presence of God as we listen sa healing prayer that will be led by Sister Linda. Dinito Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, muli narito na naman po kami. Sa mga oras na ito, dinadalangin ko po sa inyo ang lahat po ng mga ama sa pamamagitan ni San Jose. Nawa, isa po rin silang maging isang masunuring ama na ipinagkaloob ng ating Panginoon para sa isang pamilya. Sa mga oras na ito, dinadalangin ko po ang mga ama na nawawalan ng pag-asa upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Hawakan mo po sila. Naway wag silang mawalay sa inyong landas kasama ng kanyang buong pamilya. Salamat dahil ibinagkaloob mo sa amin ang Panginoong si San Jose para maging huwaran namin, maging kagaya niya, ay maging isa rin kaming tagasunod sa mga ipinag-uutos ng iyong mahal na presensya, ang banal na Espiritu. Ang lahat po ng mga may karamdaman sa mga oras na ito, idinadalangin ko po sila sa inyo. Wala kaming magagawa kung wala ka. Dahil ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Patuloy mong gabayan ang bawat ama ng tahanan, ang bawat ina na siyang nagbibigay liwanag sa isang pamilya. Salamat po sa pagkakataong ito. Wala kaming magagawa kung wala ka. Ang lahat ng ito'y inaalay namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang mahal na ina. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Merciful God and Father, loving us like no other, hear our prayer, the cry of our hearts as we come to you. We acknowledge our transgressions, we confess to you our sins. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again. Release us from our past as we seek your face.
Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I breathe forth my soul in peace with you. And Amen. together we pray, Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.